Ang lalaking ito ay talagang talentado. Nag-apply siya para sa isang trabaho bilang welder at humingi ng $30,000 kada buwan na sweldo. Binigyan siya ng boss ng isang truck ng lumang steel plates. Sinabi ng boss na kung makakagawa siya ng isang bagay na nagkakahalaga ng higit sa $2,000, ang hinihingi niyang sweldo ay hindi magiging problema. Hindi na siya nagsalita pa, agad siyang nagsimula magtrabaho. Pinutol niya ang mga steel plates sa iba't ibang hugis, pagkatapos ay ipinadala ang mga ito sa bending machine. Gumamit siya ng mga reference lines para sa tamang posisyon at sinimulan ang pagbibiyak ayon sa kanyang disenyo. Lumabas na plano niyang manumanong gumawa ng bucket para sa excavator. Tila imposibleng gawain ito, ngunit maingat at kumpiyansa siyang nagtrabaho. Mabilis niyang hinulma ang isa pang maliit na steel plate upang gawin ang base para sa connecting ears ng bucket. Nang handa na ang kabuuang hugis ng bucket, kumuha siya ng mahabang makapal na steel plate upang i-weld ang dalawang bahagi bilang base para sa mga ngipin ng bucket. Upang masiguro na pantay ang mga koneksyon, nag-weld siya ng dalawang plate ng pahalang bilang suporta, ginamit ang mga side plates, at inayos gamit ang mga tubo upang mapanatiling nasa tamang eroplano ang lahat. Sunod, nakakita siya ng triangular na piraso ng scrap metal upang magsilbing connector para sa threaded rod. Ginamit niya ito upang ayusin ang dimensyon at panatilihin ang hugis habang nagwe-weld ng mga side blades. Pagkatapos, binaliktad niya ang mga ito sa gilid, dinala ang isang steel plate upang takpan ito at ikinonekta ito sa side plate at sa tooth base. Mabilis niyang kinat at iniweld ang gilid na iyon hanggang sa maayos ang lahat ng side plates. Matapos nito, pinutol niya ang mga sobrang bahagi ng side plates at nabuo na ang hugis ng bucket. Upang gawing mas matibay, nag-weld siya ng mahahabang bakal bilang reinforcement. Pero may isang mahalagang bahagi na kulang pa, ang dalawang ears na ikokonekta sa braso ng excavator at sa bucket. Ginawa at inihulma niya ang mga ears, nilagyan ng dalawang bilog na butas para sa connecting pins at iniweld ito sa base. Kasabay nito, ikinakabit na rin ang mga ngipin ng bucket. Naglagay siya ng 5 tooth bases na pantay ang distansya sa ilalim ng bucket at iniweld ang mga ito. Sa wakas, nagdagdag siya ng washers sa 4 na butas ng pin para sa reinforcement upang matiyak na ligtas itong nakakabit sa mga butas. At ganoon lang, natapos na ang bucket. Nagulat ang boss at agad na inupahan ng lalaki para sa sweldo na $30,000 kada buwan. Nalugi ba o kumita ang boss sa desisyon na ito?